Magandang gabi po sa bawat isa. Sa ating mga ka-feasting, magandang gabi po. Alam niyo po, ito po yung unang pagkakataon na ako po ay maging kabahagi nitong ministeryo ng ating mahal na bishop. At alam niyo naman po yung pakiramdam pagka tuwing first time, no? Kaya gagawin ko po muna yung technique ni Pastor Orson. No, siguro mga 3/4 po ay puro intro at patotoo. Tapos konting na lang po tayo sharing. Ayan, biro lang po, no? Talagang ganun po talaga. Alam po ng mga tumatayo kung gaano po kaimportante yung pagtayo sa harapan, kung paano po kaimportante yung salita ng Diyos. Kaya talagang minsan po merong ganitong pagkakataon. Ano ka ba? Ngunit salamat sa Panginoon sa pagkakataon, no? Bago po tayo magsimula, gusto ko lamang pumbatiin ang ating mahal na bishop. Maaari ngayon po ay sila ay nasa Himpapawid. Mga alas 10 po ng gabi, ang kanila pong lapag, patuloy po natin ipanalangin ang kanilang safety, no? Ganun din po, gusto ko rin pong batiin yung mga kasabayan ko po. Ngayon po, nagdiriwang po ako ng aking kaarawan. Meron naman po tayo mga kapastoran na nagdiriwang ng kanilang ordination, pastoral ordination anniversary, no? Binabati ko po ang ating mahal na PNG, Pastor Norman, Pastor Donald, no, Pastor Poy, and then Pastor Nelson. No, maligayang pastoral ordination anniversary po sa inyo. No, at sa lahat po ng ka-feasting na nakasubaybay ngayon, magandang gabi po. Before po tayo magsimula siguro, no, andyan naman po yung ating title sa ating page, Don't Miss the Blessing in Thanksgiving. No, since ngayon po ay nagdiriwang ako ng kaarawan, gusto ko rin po parang ito po ay magiging daan para sa aking patotoo, sa aking thanksgiving sa Panginoon. No, ang ating teksto, very familiar po, Luke chapter 17 verses 11 to 19. Luke chapter 17 verses 11 to 19. No, sa atin pong mga taga-subaybay, maaari po nating buksan ang ating mga Biblia at sabayan niyo po akong bumasa. No, ganito po pala yung pakiramdam sa ating online, since ito po yung aking first time. Ganito po pala, ibang pakiramdam ng kaba sa totoo lang po, dahil ang kaharap ko po ngayon ay camera. Hindi po tayo sanay sa gantong setup, no? Hindi po tayo sanay na humarap sa camera para magbahagi ng salita ng Diyos. Nasanay po tayo na may kaharap ng mga tao. Ang nasanay lang po tayo sa pagharap ng camera ay nung panahon na tayo ay umaarte sa GMA. No, alam niyo naman po na parehas po tayo ng tinahak sa landas ng ating mahal na bishop, pero iniwanan na po natin yung show business na yan, no? Kagaya po ni PNG, talagang marami rin po yung project sa show business na tinalikuran para dito sa ministeryo na to, no? Biro lang po, no? Pampatagtag lang po ng ating taba. So, ngayon po, Luke chapter 17 verses 11 to 19. Very familiar passage from the Bible kung saan talagang matututunan natin yung pagpapala sa gratitude or sa thanksgiving. Basahin ko po, Luke chapter 17 verses 11 to 19. And it came to pass as he went to Jerusalem that he passed through the midst of Samaria and Galilee. And as he entered into a certain village, there met him 10 men that were lepers, which stood afar off. And they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. And when he saw them, he said unto them, Go, shew yourselves unto the priests. And it came to pass that as they went, they were cleansed. And one of them, when he saw that he was healed, turned back, and with a loud voice glorified God, and fell down on his face at his feet, giving him thanks, and he was a Samaritan. And Jesus answering said, Were there not 10 cleansed? But where are the 9? There are not found that return to give glory to God, save this stranger. And he said unto him, Arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. Tayo po'y sumandali ang manalangin. Let us close our eyes. Let us pray. Ama namin Diyos, dakila sa lahat, pinupurit, pinapasalamatan po namin kayo sa pagkakataon muli na para gamitin niyo po itong platform na to upang maihayag ang inyong salita, Panginoon. Salamat po sa pagkakataon na ginamit niyo ang inyong lingkod para makapagbahagi, Panginoon. Salamat po sa aming bishop na patuloy pong nangunguna sa gantong ministeryo. Pakaingatan niyo nga po sila, Panginoon. Ganon din sa aming mahal na Pastor Norman sa paglilid po neto, Panginoon. Sa opportunity na binigay niyo, Panginoon, upang ang salita niyo may hiyag, Panginoon, nawa hindi po mawala ng saysay, Panginoon. Gamitin niyo po itong salita niyo upang kami ay ma-restore,
ma-encourage, Panginoon, talagang ma-remind, Panginoon, kung gaano po kahalaga ang paghingi ng pasasalamat, Panginoon, ang pagtanaw ng malaking utang na loob, Panginoon, ang pagtanaw ng gratitude sa inyo, Panginoon. Maraming salamat muli. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So very familiar po ang ating binasang talata, no? Ito po yung storya ng 10 lepers. At alam ko kahit sa mga bata natin sa ating simbahan, very familiar po ito. Alam ko naman, no, sa ating mga bata sa simbahan, meron pa nga po tayong kanta niyan dito, di ba? Kung naalala niyo po, no, may 10 may sakit, pinagaling ni Jesus, ang siyam ay umalis, ang isa ay bumalik. At siya'y lumuhod sa paanan ni Jesus at sinabi niya, salamat po Jesus. Napakasimple po ng ating storya, pero napakalaking impact po sa ating buhay Kristiyano, no? So, don't miss the blessing in Thanksgiving. Ano po ba yung konteksto ng ating binasa, no? Sabi po sa verse 11, and it came to pass, as he went to Jerusalem, that he passed through the midst of Samaria and Galilee. No? Yung ministeryo po ng Panginoon sa panahong ito, miracle after miracle, city after city, talagang pinupuntahan po ng Panginoon para maihayag yung kanyang kadakilaan in terms of miracle. So while traveling, papunta from Galilee, babalik siya ng Jerusalem, meron po siyang nadaanan na isang lugar na talagang meron pong nag-aabang sa kanya ng mga tao na umaasa sa kanyang miracle. Ayun po yung 10 lepers. No, at alam po natin yung pinatutungkulan po ng leprosy nung panahon noon, no, it talks about, no, it symbolizes sin. Kagaya po ng leprosy, nung sakit na to, yung matinding karamdaman na to, talagang habang buhay po natin yan bibit-bitin sa ating sarili hanggang mamatay. Talagang nung panahon na to walang lunas eh. Ganon din po yung kasalanan, habang buhay natin bibit-bitin until dumating sa point, no, sa time na talagang magkaroon ng intervention ng Panginoon, pagalingin tayo sa ating kasalanan, no, talagang iligtas tayo from sin, no, unto eternal life. Ganon din po yung simbolismo ng leprosy na to, no. Nakita po natin talagang inabangan po ng 10 lepers na to ang ating Panginoon, no, at nung nakita nila sa malayo pa lang, sumigaw sila, Lord, have mercy on us. No, nakita po natin dito sa storya, talagang pinagaling. Ito pong 10 mismo na to, pinagaling in terms of physical. At the same thing, yung social life nila, no, na-restored sila sa kanilang community, no. Pero alam niyo po, ang kinaibahan po, isa lang po ang bumalik para magpasalamat sa Panginoon. Ang kinaibahan po kung yung 10 po sila na restored in terms of physical, social, yung 10 nakaligtaan, yung restoration about kanilang spiritual na buhay. No? Kung yung 10 po, yung 10, no, yung sickness po na pagaling, ito pong isang nanumbalik upang magpasalamat, pati yung sin niya po talaga ay napagaling. No, alam niyo po, ayun po yung talagang kaibahan pag meron po tayong grateful heart eh. Hindi lang po yung mga aspeto sa buhay natin dito sa lupa, yung talagang marirestore. Pati po yung spiritual na buhay natin, magkakaroon po ng restoration sa Panginoon. Alam niyo po, bilang Kristiyano, ito po yung nakakalimutan natin. Bilang Kristiyano, talagang incline tayo sa salita ng Diyos. 'Di ba? Alam natin na sa panahon na talagang down na down tayo, persecuted tayo, 'di ba? Hinang-hina tayo, kapos na kapos tayo, may matindi tayong karamdaman, alam natin kung sino yung tanging malalapitan natin para malunasan po lahat na yan. Pero alam niyo po, isa po sa nakakalimutan natin, pag natugunan po yan, ang nakakalimutan po natin, yung magpasalamat po sa Panginoon. Kaya ngayon po, pag-aralan po natin tong storya ng 10 lepers, no, na makikita po natin na yung isang nanumbalik, hindi niya po na-miss yung blessing sa Thanksgiving. Meron po tayong ilang puntos na gustong i-discuss, no, about po doon sa pinagdaanan at ginawa ng mga lepers na to, no, until dumating po sa point na bumalik po yung isa para magpasalamat at hindi niya po na-miss out yung blessing sa kanyang grateful heart. No, una po nating makikita yung affliction po nila, their affliction. Basahin po natin sa verse 12, and as he entered into a certain village, there met him 10 men that were lepers, which stood afar off. 'Di ba? Meron pong 10 kalalakihan na lepers na nakatayo sa malayo.
'Di ba? Alam nyo po yung leprosy na to, imagine niyo po yung leprosy, no? Kung sino po yung mga nagkabulutong diyan, alam po natin kung gaano katindi po yung bulutong. 'Di ba? Pero ito pong leprosy, Old Testament pa lang po, talagang salot na po itong karamdaman na to. No, bibigyan pasintabi lang po sa mga kumakain sa ating mga bahay-bahay o sa mga kakain po. No, mamaya pasintabi po. Gusto ko lang po i-emphasize kung gaano katindi yung affliction na dinaranas ng mga taong ito, no. Ito pong leprosy, kung babalikan po natin ilang taon nakalipas, meron po tayong COVID. Talagang pagka tinamaan ka ng COVID, na diagnose ka, kailangan mo ma-isolate, pupunta ka sa isang isolation facilities hanggang ikaw ay gumaling. Pero alam niyo po, itong leprosy, no, nung panahon pa lang ng Old Testament, hindi po natin alam kung anong lunas. At alam niyo po, ang alam lang po siguro ng iba, ito lang po ay isang sakit sa balat. No, pero alam niyo po na matindi po itong sakit sa balat na to. No, yung mga nakakaranas po ng leprosy na to, talagang kumakalat po siya sa katawan. No, pag kumalat po siya sa katawan, hindi lang po sa balat ito, no, pati yung laman natin kakainin. May pagkakataon pa na may mga lumalabas na fluids, no, tubig, dugo, nana, no. Pasensya na po sa term, pero ganun po talaga. Ano, ganun po katindi yung leprosy nung panahon na to. Talagang meron nga po akong nabasa about leprosy nung panahon na to, no, na talagang pag matindi na yung tama mo, for example, sa daliri mo, pag kinain na po yan ng leprosy, no, magiging manhid na po yan. May times na matutulog ka, pagkagising mo, putol na yung daliri mo. No, talagang puputulin yung katawan mo, at biruin niyo po, wala pong lunas sa sakit na to ng panahon na yon. No, talagang pag na-diagnose ka, i-isolate ka sa isang lugar, hindi ka pwedeng makisalamuha. Bakit? Kasi mahawakan mo pa lang yung isang tao, mahahawa na sila. Ganon po katindi yung affliction na dinaranas ng 10 lepers na ito. Unlike COVID, meron lang pong 7 days, 14 days, 21 days, pagkakataon, no, para gumaling, no, narulunasan po 'yan. No, kung atin pong babalikan yung mga nakaraang taon sa ating mga COVID cases, ito pong leprosy talagang napakatindi po. Ano, talagang hihintayin na lang nila yung kamatayan nila, maapektuhan yung internal organs nila, 'di ba? Ganun po katindi yung kanilang nararanasan, their affliction. At alam niyo po, wala pong lunas dito sa sakit na 'to. No, ang tanging lunas lang po ay miracle ng Panginoon. Konting storya lang po sa Bible, no. Ilan lang po talaga sa daming cases po na nagkaroon ng leprosy, ilan lang po ang nabanggit na napagaling, at lahat po 'yun ay because of the miracle. Isa po diyan si Miriam, kapatid po ni Moses. Nagkaroon po siya ng leper, 'di ba, leprosy, no? Ganon din si Naaman, isang hari ng Syria. Nagkaroon din po siya ng leprosy. At doon po, sa binasa po natin, Luke chapter 17, sa Luke chapter 5, meron pong isang tao na may leprosy. Lahat po yun, no, napagaling dahil po sa miracle ng Panginoon. No, maaring sa lahat po ng nakasubaybay sa atin ngayon, hindi man tayo physically afflicted, no, wala man tayong diraranas kagaya na lang leprosy, pero alam ko po, deep inside sa mga nakikinig po sa atin ngayon, meron po tayong dinaranas na matinding affliction. Maaring yung iba, nandun po sa worst case ng buhay nila, 'di ba? Alam niyo po, bilang Kristiyano, hindi po tayo exempted diyan sa bagay na 'yan. Sa totoo lang po, bilang Kristiyano, mas marami pa nga tayong dinaranas na problema. Bakit po? Kung yung mga hindi po, wala pong relasyon sa Panginoon, dumaranas po sila ng physical, emotional, mental, relationship problem. No, tayo po, nararanasan din natin yan. Pero alam nyo po, nararanasan din natin yung spiritual problem. Sila hindi nila nararanasan yun kasi wala naman silang spiritual na buhay. No, kaya bilang Kristiyano, hindi po tayo exempted dyan. Maaaring ngayon, no, meron ka nang physical na nararamdaman, meron ka nang emotional na nararamdaman, sumabay pa yung financial mo, ano, naghalo-halo na, 'di ba? Minsan natatanong natin yung Panginoon, nagtatapat naman ako, bakit po ganito? Talagang dumarating po sa atin, kagaya ng 10 lepers, dumarating po talaga sa atin yung great affliction. Pero salamat na lang po sa Panginoon, no, siya po ay hindi lang Panginoon ng rejoicing,
siya rin po yung Panginoon na talagang malalapitan natin sa oras ng pangangailangan. Kaya nga po lahat po ng miracle ng Panginoon, kung mamatayin po natin, babalikan po natin talagang lahat po, no? Kaya nga po tinawag na miracle yan, yung mga imposibleng hindi natin kaya sa ating sarili, siya po ang lumulutas, no? Siya po ang Diyos na ng mga broken hearted, na mga matitindi yung nararanasan. Sabi po sa Psalms chapter 34 verse 18, no? Psalms chapter 34 verse 18. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as be a contrite spirit. Ganyan po yung earthly ministry ng Panginoon nung nabubuhay siya eh. 'Di ba? Yung mga talagang lugmok, hirap na hirap, 'di ba? Salamat na lang sa Panginoon kahit gaano pa yung tindi ng ating problema, affliction, meron pong Diyos na kayang lumutos niyan. No, alam niyo po, yun po yung kagandahan pag bilang Kristiyano ka eh. At alam niyo po, yun po yung tinuro ng ating mahal na bishop. 'Di ba? Kaya kung napapansin niyo po, kagaya po niyan ni Pastor Norman, pag tinitingnan niyo po ang pogi, parang walang problema eh. 'Di ba? Yung mga kapatiran natin dito, yung mga workers natin, 'di ba? At even kayo po mismo na nakikinig, 'di ba? Minsan pwede naman ipakita natin na problemado tayo, pero alam niyo po, ang kagandahan po pag ikaw ay Kristiyano, posible naman ipakita mo na talagang problemado ka, pero mas gusto natin ipahayag yung kadakilaan ng Panginoon eh, no? Kahit na problemado tayo, pag nakita tayo ng Panginoon, parang wala tong problema, 'di ba? Siguro may Diyos to na dakila na talagang nagsusustain sa kanya. 'Di ba? Kaya nga po madalas po natin mapapakinggan yung ating mahal na bishop sa kanyang mga patotoo, na even yung ating mahal na bishop, no, merong mga nararanasang pagpapala, meron din pong mga nararanasan na talagang matitinding pagsubok, may stress sa buhay. Pero makikita po natin yung mga patotoo niya. Tumatayo po siya, no, na inahayag niya yung kanyang testimony kadalasan pagtapos na yung pinagdaanan niya. Ayaw niyang ipakita sa tao na talagang lugmok siya, no, may stress siya, may problema siya. Ang gusto lagi ng ating mahal na bishop, ipakita na merong Diyos, no, na kahit saang sitwasyon ng buhay natin, talagang nandiyan para kayang tumugon sa ating pangangailangan. Una po sa lahat, their affliction, no. Ikalawa po, their appeal, no. Sa kanila pong affliction na nararanasan, ang ginawa po nila sa verse 13, and they lifted up their voices and said, Jesus, have mercy on me. Sabi po nila, Jesus, Master, have mercy on me. Have mercy on us, 'di ba? Hindi po nila sinabi, Lord, heal us. Lord, pagalingin niyo po ako. Naniniwala po sila sa sustaining mercy, sa mercy ng Panginoon, sa compassion ng Panginoon, na kaya po silang pagalingin. Mas naniniwala po sila sa kadakilaan ng Panginoon kaysa sa kagalingan nila. No? Kaya nga po, kung babalikan po natin yung Lamentations 3:22 and 23, marami po sa atin, no? Marami po sa atin, life verse po ito. Sabi diyan, it is of the Lord's mercy that we are not consumed, because His compassion fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Talaga po yung mercy, yung compassion ng Panginoon, renewed day by day. No? Nung panahon po ito, kung babalikan po natin, bawal po sila lumapit sa mga tao. At sa malayo pa lang po, nakita pa lang po nila yung Panginoon, sabi nila sa Panginoon, Lord, have mercy on us. No? Alam niyo po, kailangan deklarado na sila'y may leprosy nung panahon na to. No, kaya nga po, malayo pa lang, pag meron pong napapansin sila, nadidikit sa kanila, binabanggit po nila, we are unclean, marumi kami, may sakit kami, may ketong kami. No, talagang kahit sino, no, wala pong kakayahan para magamot sila, gumaling sila, wala pong medicine nung panahon na yun. Kaya ganun na lang po yung pagsusumamo nila sa Panginoon, ganun na lang po yung appeal nila sa Panginoon, Lord, have mercy on us. No.
Tayo po kaya mga Kristiyano, when we are afflicted, when we are in our worst case scenario, on our worst case na kalagayan sa buhay, ganon din po ba yung ginagawa natin? O baka naman po talagang nalapitan na natin lahat, no? Talagang nagsumamo na tayo sa lahat. Nung wala na pong tsansa na tayo matulungan, tsaka lang po tayo lumapit sa Panginoon. Di ba po? At alam niyo po, minsan, ito po yung dapat natin iwasan. Hindi po natin minsan napapansin na kung sino po yung Kristiyano, no? Kung sino po yung may pag-asa, kung sino pa po yung may Jesucristo, kung sino pa po yung nakaranas ng kaluwalhatian, ng kadakilaan ng Panginoon, tayo po yung mga tao na minsan nakakalimutan natin na lumapit sa Kanya, bagkus nagko-complain pa po tayo sa ating kalagayan. No, nawa ito po maging paalala sa atin, yung buhay po ng 10 lepers. No, nasa oras ng matinding affliction, problems, trials, testing, talagang ang pinakaapila po natin, ang dapat po nating lapitan, kauna-unahan po natin dapat lapitan, ay yung Panginoon. Alam niyo po, ito po yung magpapakita ng kanilang pananampalataya sa Panginoon. 'Di ba? Naalala ko po nung alam naman po ng karamihan yung storya po namin ni Sister Lovely about her pregnancy, no? 2 taon po kami nanalangin after our wedding sa pagkakaroon ng anak. And after 2 years po pinagkalooban po kami. I mean, siya po ay naging pregnant nung panahon noon. No, at alam po natin kung ano po yung nangyari. After 6 weeks, 7 weeks, bumalik po kami, nagpa-check up. Hindi po na-develop yung bata. Yun po yung nangyari. No. And then, yung huli po namin pag-uusap sa kanyang OB, ang sinabi, sige, bigyan natin ng benefit of the doubt. No. Bigyan po natin ng tsansa. Uwi po muna kayo for 1 week. And then bumalik kayo, tingnan natin kung madedevelop. No, nung panahon po na yon, talagang hindi po kami makatulog ng ayos, talagang medyo na-stress na rin kasi syempre matagal po natin pinanalangin sa Panginoon. Nung panahon na tinugunan, ganun po yung nangyari. Kaya nung panahon na yon, gabi-gabi po, ang panalangin po namin sa Panginoon, ito lang po naalala ko, yung panalangin namin sa Panginoon, sabi namin, Panginoon, pag ibibigay niyo po ito, salamat po. Pero kung hindi po para sa amin ito, salamat pa rin po. Ang hiling po namin ay yung comfort po ninyo. Di ba? Sa ating po mga kalagayan, maaaring afflicted po tayo, no? Talagang matindi po yung ating nararanasan. Ito po yung dapat natin matutunan. Yung paglapit sa Panginoon. Nung panahon na yon, ang panalangin namin sa Panginoon, pag hindi po namin ito natanggap, Lord, i-comfort niyo po kami. Salamat po at i-comfort niyo po kami. No? Alam niyo po, talagang tanggap na namin nung panahon na araw-araw kami nananalangin, talagang tanggap na namin na malaki po yung tsansa na hindi po mabubuo. At bumalik na nga po kami. Yun na nga po yung balita, no, na aming narinig. No? Pero alam niyo po, hindi na po kami naiiyak kasi tanggap na po namin. Ang nakakaiyak po doon, yung mga tao, yung mga kapatiran na talagang i-comfort ka nung panahon na talagang down na down ka, di ba? Even our bishop talagang tumawag sa amin para i-comfort kami, no? Yung family, talagang matindi po. So, ayun po, no? Sa panahon po na talagang meron po tayong great affliction sa buhay, ang dapat po natin gawin, ikalawa, let's appeal, no? Talagang magsumamo po tayo sa Panginoon. Lord, have mercy on us. Pangatlo po, na makikita natin sa buhay ng mga lepers na to, yung kanilang action. Yung kanilang action, no? Alam niyo po, baliwala po. Talagang in-emphasize po yan ni James. Baliwala po yung ating pananampalataya kung walang gawa eh. Hindi po yan nag-aalis ng ating kaligtasan, pero manifestation po yan ng ating kaligtasan yung gawa. And only action precedes result. Sa verse 14 po, Luke chapter 17 sa ating teksto, verse
14, and when he saw them, he said unto them, Go, shew yourselves unto the priests. And it came to pass that as they went, they were cleansed. Diba? Ano po yung utos ng Panginoon sa kanila? Go, shew yourselves unto the priests. Alam niyo po, ito rin po yung minsan nakakalimutan natin. Alam po natin kung sino yung lalapitan. Alam po natin na dakila yung Panginoon, kaya niyang tumugon. Pero pagdating na inutusan po tayo niya, yun po yung nakakalimutan natin umaksyon. Yan po yung ginawa ng 10 lepers. Ano? At yan po yung manifestation ng faith nila. Kung yung ikalawang punto po natin, yung appeal po nila, nagpapakita ng kanilang pananampalataya. Ito naman po, manifestation of their faith. Alam niyo po, no? Kung babalikan natin yung teksto, hindi po normal yung sitwasyon eh. Bakit po? Ang normal po, pagkalapit nila sa Panginoon, papagalingin sila, at nung time na gumaling sila, 'di ba? Sasabihin ng Panginoon, magaling na kayo. Ipakita niyo yung sarili niyo sa priest. Sila yung magbibigay sa inyo ng clearance para bumalik sa community. 'Di ba? Pero ano po yung sinabi dito? Go, shew yourselves unto the priest. And it came to pass that as they went, they were cleansed. 'Di ba? Kung tayo po yung nasa sitwasyon ng 10 lepers na to, lumapit ka sa Panginoon, humingi ka ng awa, pagalingin ka, sasabihin sa'yo ng Panginoon, sige, bumalik ka sa priest. No? By the way, yung priest po ito, parang ito po yung medical practitioner, medical representative nila, sila po yung nagda-diagnose kung meron man pong leprosy, sila din po yung nagbibigay ng clearance kung talagang okay na po para bumalik sa community. Sabi po ng Panginoon sa kanila, Go, show yourselves unto the priest. 'Di ba? Maaring ikaw kung sinabihan ka ng Panginoon na ganon, Lord, hindi mo pa naman ako pinapagaling. 'Di ba? Maglalakad na ako doon, mababaliwala yung paglalakad ko, pagpapakita ko sa sarili ko sa priest. Maaring ganun po eh. Pero dahil matindi yung kanilang pananampalataya sa Panginoon, ginawa po nila yan. At sabi po dito, and it came to pass that as they went, they were cleansed. Hindi po natin alam yung eksaktong moment kung kailan sila gumaling, pero nakalagay po dyan, and as they went, and it came to pass that as they went, they were cleansed. Talagang bago po sila umarap sa priest, sila po ay gumaling. Alam niyo po lahat po, karamihan po ng story sa Bible, pag nag-utos po yung Panginoon, madalas po hindi madali. Madalas imposible. Bakit? Para matest ng Panginoon kung gaano kalaki, kataas yung pananampalataya natin sa Kanya. Isa po sa pinagaling sa leprosy, si Naaman. Pinadala po si Elisha ng Panginoon para sabihan si Naaman, lumubog ka sa Jordan River 7 times para ka gumaling. Di ba? Si Naaman, nung una in doubt siya. Very conditional po yung binibigay na utos ng Panginoon kadalasan sa mga tao sa Biblia. Pero pag na-overcome, pag sinunod po nila yon, pag nagawan po nila ng aksyon, alam niyo po yung kasunod? Blessing, kagalingan. Isa po sa mabigat na pagsubok, na utos, 'di ba? Ito po yung ating ngayon, ating Bible quiz about the life of Moses. Imaginein mo, thousands Israelites kasama mo, pinadala ka ng Panginoon, talagang sinisisi ka na nila. Bakit mo pa kami inalis doon? Okay lang na talagang napapersecute kami, na talagang pinapahirapan kami, pero hindi naman kami mamamatay. Tapos ngayon sasama mo kami sa wilderness, tatawid tayo dito sa dagat na ito, malulunod tayo dito. 'Di ba? Ano pong ginawa ng Panginoon? Talagang siguro kung tayo po si Moses, ang sakit na sa ulo, napapakinggan na natin lahat ng mga Israelites, talagang siyang sinisisi. Bakit ganon? Anong sinabi ng Panginoon? Kunin mo ang tungkod mo, itaas mo para mahati yung dagat. 'Di ba? Maaaring si Moses, ano ba yan, Lord? Magbigay naman kayo ng posibleng solusyon, yung talagang feasible. 'Di ba? Pero alam niyo po, it's a test of faith para sa atin.
It's a test of faith para kay Moses. 'Di ba? Na sa panahon na afflicted ka na, lumapit ka sa Panginoon, ang kasunod po niyan, sundin mo yung inuutos sa'yo ng Panginoon. 'Di ba? Kaya nga po kahanga-hanga yung mga Kristiyano na talagang ang bigat ng nararanasan, afflicted na, persecuted na, 'di ba? Pero naglilingkod pa rin. Talagang kahanga-hanga po yung Kristiyano, talagang kapos ka na, minsan hirap ka na sa finances mo, pero nagbibigay ka pa rin. Kahanga-hanga po yung mga Kristiyano, talagang persecuted na sa family nila, sa kaibigan nila, feeling nila alien yung ginagawa nila, parang out of this world na, pero nagpapatuloy pa rin sa ministeryo ng Panginoon. Ganun po yung nangyari sa 10 lepers. They act on it. Sinunod nila yung Panginoon. And ano po yung nangyari? Sila po ay gumaling. No, alam niyo po sa pagsunod natin sa Panginoon, kadalasan po hindi lang po tayong nabibless. Pati po yung tao sa paligid natin. 'Di ba? Naalala po natin yung testimony ng ating mahal na bishop na talagang hirap na hirap siyang akayin yung kanyang tatay, no? Na hindi niya alam na sa pagpapatuloy niya nakapakinig yung kanyang tatay, 'di ba? Yun pa yung naging dahilan kung bakit talagang sumunod yung kanyang tatay sa tubig ng bautismo. Minsan sa pagsunod po natin, hindi lang po tayo yung nabibless. Nagiging testimony po yung buhay natin sa iba. 'Di ba? Konting background lang po. Alam niyo po itong case ng leprosy nung panahon na to, no? Sa Old Testament pa lang po, sa Leviticus, nag-order na po yung Panginoon sa mga priests kung anong gagawin nila. I think chapter 13 and 14, no? Na yung priest po yung magdadiagnose kung merong leprosy na yung tao. Siya po yung magsasabi sa tao na ikaw, dadaling na kita sa lepers camp outside the community para ma-isolate ka. Kadalasan hanggang mamatay na sila doon kasi wala pong lunas yun eh. Sinabi rin po ng Panginoon sa priest na in case na gumaling sila mag-check po doon sa lepers. Kung okay na, sila magbibigay ng clearance, balik na po, restored na po sa community. Pero ayun nga po yung nakakapagtaka. Nagbigay po ng order ng ganon yung Panginoon sa priest. Pero alam niyo po, wala namang case na gagaling sa leprosy. Ano pong gustong ipaiwatig ng Panginoon doon? Lahat po ng case na gumaling sa leprosy, dahil po sa miracle ng Panginoon. Gusto po niya ipahayag yung kadakilaan niya sa buhay ng bawat gumaling. Kaya alam niyo po, pag meron po tayong ginagawa na pagsunod sa Panginoon, hindi lang po tayo kadalasan nabibless eh. Pati yung mga tao po sa paligid natin, minsan, hindi man po tayo makapag-win by lips, we are winning by life. No? So ayan po, no, yung makikita natin sa storyang ito, their affliction, their appeal, their action, and then His appreciation. His appreciation. No, kung yung una pong 3 punto natin, nagpapatungkol po ito sa lahat silang 10 lepers. Pero ito pong kasunod na punto natin, nag-iisa na lang po siya. Nag-iisa na lang po siya. No, appreciation. At ayan po, ito po yung pinaka-heart ng ating message ngayon, yung thanksgiving, yung attitude of gratitude. Basahin po natin verse 15 and 16. And one of them, when he saw that he was healed, turned back, and with a loud voice glorified God, and fell down on his face at his feet, giving him thanks, and he was a Samaritan. No? Nung panahon na gumaling sila, isa lang po yung tumalikod, tumingin ulit sa kanyang likuran para pasalamatan, bumalik sa Panginoon. No? At in-emphasize pa po dito, with a loud voice glorified God, and fell down on his face at his feet, giving him thanks, and he was a Samaritan. Talagang nagpatira pa siya, nag-worship sa Panginoon, pinasalamatan niya yung Panginoon, posibleng umahagulgul po siya sa saya. Sana hindi po maging misconception sa atin yung pagpapasalamat sa Panginoon.
is more than just saying thank you, Lord. Diba? Alam niyo po, yung pasasalamat sa Panginoon, may kaakibat yung effort, may kaakibat yung worship. Diba? Ganun po yung ginawa ng nag-iisang bumalik. Kung atin pong babalikan yung mga istorya ng ating patriarchs, Abraham, Noah. Si Noah po, nung panahon na talagang after ng flood, grabe po yung napagdaanan nila. Ano pong ginawa ni Noah? Diba? Nag-alay siya ng mga sariwang hayop, gumawa siya ng altar, nag-worship sa Panginoon. Ganun po siya nagpasalamat. At alam niyo po, bilang Kristiyano, ayun po dapat yung nasa puso natin. Dapat tayo pong mga Kristiyano, meron po tayong attitude of gratitude. Kagaya po ng nag-iisang leper na to, kagaya po ni Noah. 'Di ba? Ano pong sinabi ng Panginoon kay Noah? Paano niya po dinescribe yung ginawa ni Noah? He smelled a sweet savor. 'Di ba? Mabangong samyo sa harap ng Panginoon. Nawa sa bawat ginagawa po nating effort, worship, pasasalamat sa Panginoon, lagi po natin evaluate, mabugong samyo kaya? Nagawa ko kaya yung best sa pagpapasalamat sa Panginoon? No? Alam niyo po, hindi lang po yung mga bagay na hiniling natin sa Panginoon yung dapat nating pasalamatan. Hindi lang po yung hiniling natin na binigay niya yung dapat natin pasalamatan. Bilang Kristiyano po, dapat pasalamatan din natin yung mga bagay na hiniling natin pero hindi niya binigay. Bakit po? Alam ng Panginoon na hindi po karapat-dapat sa atin yun eh. May mas karapat-dapat. Maaaring kung natanggap mo man yun, makalimutan mo siya, ikapahamak mo. Diba? Pasalamatan din natin yung mga bagay na hindi natin hiniling, pero binigay niya. Diba? Kasi alam niyo po, sa will ng Panginoon, laging may mas karapat-dapat sa atin. In short, sa lahat ng bagay po, pasalamatan natin ang Panginoon. Sabi po sa 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Wala pong rason para hindi natin pasalamatan ng Panginoon. Kung trials man yan, matapos yan, napagdaanan mo yan, magpasalamat ka dahil may natutunan ka. There's a lot of reason to thank God. Alam niyo po, meron pong isang sikat na commentator, kung kilala niyo po, Bible commentator, si Matthew Henry. No, kung paano po siya nagpasalamat sa isang occasion po na nangyari, sa isang situation po na nangyari sa buhay niya. 'Di ba? Nung panahon na nakawan siya ng wallet. 'Di ba? Talagang siguro marami pong laman 'yon. Sabi niya, una niyang pasasalamat sa Panginoon. Salamat na lang dahil first time ko itong nanakawan. Hindi pa ako nanakawan dati. 'Di ba? Pangalawa niyang pinasalamatan, nanakawan man ako. No, hindi naman nakuha yung buhay ko. Hindi naman ako namatay. 'Di ba? Nanakawan man ako, ikatlo niyang pinasalamatan. Nanakawan man ako, hindi naman too much yung nanakaw sa akin, may natira pa rin. 'Di ba? At tuloy niyang pasalamat, nanakawan man ako, hindi naman ako yung nagnakaw. 'Di ba? Always look at the brighter side sa ating paglilingkod sa Panginoon. Laging meron pong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. No, kaya nga po sabi po ni Apostle Paul kung babalikan po natin yung sulat niya sa mga Korinto, taga-Korinto, 2 Corinthians chapter 4 verse 8 to 10, sabi po diyan, we are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Always bearing about in the body, dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. Diba? Imagine, alam po natin yung buhay ni Apostle Paul. Exiled po siya. Kung ikukumpara po natin yung buhay natin kay Apostle Paul, nasa kanya na po yung dahilan para mag-quit sa ministeryo. Pero nakikita niya po lagi yung brighter side sa paglilingkod Sabi niya, nahihirapan man tayo, hindi naman tayo nalulupig. Nababagabag man tayo, hindi naman tayo nawawalan ng pag-asa. Inuusig man tayo, hindi naman tayo pinapabayaan. At napapatumbat man tayo kung minsan, hindi naman tayo lubusan nalulugmok. Diba? Kaya ano yung reason para hindi natin pasalamatan? Ano yung reason para hindi natin, hindi tayo magbigay ng talagang nararapat sa Panginoon? 'Di ba? Naalala niyo ng panahon
No? Balikan po natin yung mga panahon na talagang nahirapan tayo. Afflicted po tayo, antindi panahon kung paano po tayo inahon ng Panginoon. 'Di ba? Naalala po ba natin nung panahon na talagang sumunod tayo sa Panginoon? Naalala po ba natin yung panahon na talagang nagsumamo tayo sa Kanya? 'Di ba? Hanggang doon dumating sa point no, na talagang naging grateful tayo. Ang sarap po ng ganong senaryo sa buhay ng mga Kristiyano na talagang mayroong pusong pagpapasalamat sa Panginoon. No, una po, their affliction, their appeal, their action, His appreciation o yung thanksgiving niya, at panghuli po, His assurance. His assurance. Verse 17 and 18, balikan po natin ang ating teksto. And Jesus answering said, Were there not 10 cleansed, but where are the 9? There are not found that return to give glory to God, save this stranger. Alam niyo po, ito po, bago po natin bigyan ng emphasis etong huling punto natin, sabi po dyan sa verse 17 and 18, nagtanong po yung Panginoon, di ba 10 kayong pinagaling ko? Nasaan na yung siyam? Di ba? There are not found that return to give glory to God, save this stranger. Di ba? Alam niyo po, hindi po optional yung pagpapasalamat sa Panginoon. Inaasahan niya sa bawat Kristiyano, sa bawat nilalang na kanyang pinagpapala, na kanyang talagang nililingap, ang inaasahan niya po lumapit at magpasalamat sa Kanya. Siguro naman po, deserve po yun ng Panginoon. Tama po ba? Yan, siguro ngayon ko lang po sasabihin, yan, para ma-experience ko rin, type amen po. Ayan. So, ayan po, no? Kaya po sinabi ng Panginoon yan, He deserves all the glory. 'Di ba? Nasaan yung siyam? Bakit isa ka lang nagpapasalamat? 'Di ba? Sabi sa verse 18, there are not found that return to give glory to God, save this stranger. Ikaw pang Samaritano, ikaw pang estranghero, na hindi ko naman inaasahan sa iyo yung ganyang bagay, na sila pa yung mga, no, galing sa lipi ko, sila pa yung mga Hudyo, ikaw pa yung nagpasalamat. 'Di ba? Minsan tayo pong mga Kristiyano, yun po yung nakakalimutan natin eh. Yung pagpapasalamat sa Panginoon. At nangyari po, nagkaroon po ng assurance itong nag-iisa. Samaritan po ito. At alam po natin kung ano po yung ugat ng Samaritan, no? Ayan po yung, hindi po yan linya ng mga Hudyo. May linya po natin yan sa Hintil, sa mga Gentiles. 'Di ba? Ayan po yung intermarriage between nung panahon sinakop ng Assyria yung bayan po ng Panginoon, no? Kaya po ito po yung mga irreligious, yung sumasamba sa Diyos-Diyosan, talagang wala po sa kanila yung makikitaan natin na gumagawa po ng ministeryo ng Panginoon. Pero ano po yung nangyari? Siya po yung tumalikod para magpasalamat sa Panginoon. Siya po yung lumapit, nag-iisang lumapit sa Panginoon. 'Di ba? Ano po yung sinabi ng Panginoon sa verse 19? And He said unto him, Arise, go thy way, thy faith had made thee whole. Ayun po, yung blessing na hindi niya na-miss out sa pagpapasalamat sa Panginoon. Kaya po, yan, balikan natin yung title natin, Don't Miss the Blessing in Thanksgiving. Nagkaroon po siya ng spiritual healing, spiritual salvation, di ba? Kung yung mga iba po, spiritual, physical, no, social, no, ito po yung pinaka-importanting bagay na dapat restored tayo, yung ating spiritual na buhay sa Panginoon. At yun po, yung blessing after His Thanksgiving, no? Nagkaroon po siya ng peace, freedom, no? Alam niyo po, yun po yung minsan nakakaligtaan natin sa ating buhay Kristiyano. Lumapit tayo sa Panginoon, na-enjoy natin yung healing ng Panginoon, pero hindi natin na-enjoy yung relationship natin sa healer. 'Di ba? Na-enjoy natin yung mga gifts ng Panginoon, pero yung mismong giver, hindi po natin nabibigyan ng glory. Na-enjoy po natin yung provision ng Panginoon, pero yung mismong provider, hindi natin napapasalamatan. Even our salvation, ngayon po talagang na-enjoy natin, pero napapahalagan ba natin yung Savior natin? 'Di ba? Maaring yung iba sa atin,
Yes, natugunan ng Panginoon. Pero nasaan po yung puso na handang magpasalamat sa Panginoon? Di ba? Baka kaya hindi po tayo na-store spiritually because of lack of the appreciation. Di ba? Kaya nga po, alam niyo po, itong magtatapos na po ako, hindi ko po alam kung ilang minuto po yung nasabi ko, parang maiksi pa lang po. Parang gusto ko pong habaan ng mga ano pa po, 2 oras siguro. Yan, biro lang po, no. Magtatapos na po. Actually, ito po yung first time na aking pagtayo sa ministeryo ng ating mahal na bishop. Ako po ay nasabihan ng ating Pastor Norman last week, no, at meron pong mga pagbabago. Nakahanda na po itong mensahe na ito about Thanksgiving po talaga, no, na ayun po talaga dapat yung maging buhay natin. Nataon pa po na ngayon po yung kaarawan ko, ano, nataon pa po yung topic ko about Thanksgiving. Diba? Kaya nung panahon na sinabihan po ako ni Pastor Norman kahapon na ako yung ma-assign ngayon, parang nasa isip ko po na bakit hindi ko ilaan sa sarili ko mag-enjoy, 'di ba? Pero alam niyo po, ang mas nangibabaw sa sarili ko, kausap ko po si Sister Lovely noon. Wow. Birthday na birthday ko mismo ako na-assign. Ito na yung way para mag-testify ako, no, na para magbigay ako ng Thanksgiving ko sa Panginoon. At saktong-sakto po yung aking topic, don't miss the blessing in Thanksgiving. 'Di ba? At saktong-sakto rin po kanina, ano, tinapos ko na po yung para sa sarili ko, ngayon naman po yung para sa Panginoon. Ano, kanina po yung aking celebration, no, ginawa ko na lang din po, no, nag-leave ako sa aking opisina, nag-vacation leave po ako. Kanina nagkaroon po kami ng check-up ni Seb. Saktong-sakto rin po about leprosy to about skin disease, skin problem. No, kanina po si Seb na diagnose po ng atrophic dermatitis o yung tinatawag natin skin asthma. So, naano ko lang po no, na parang related, pero ipanalangin po natin, hindi naman po siya napakalalang karamdaman, no, ipanalangin lang po natin, isama po natin sa panalangin natin na maging effective po yung mga gamot, yung treatment sa kanya, no, para po dun sa kanyang diagnosis. So bilang pagtatapos po is nawa ma-realize natin sa sarili natin, konting reflection lang po, no. Sa panahon po ba na matindi yung pagsamo natin, afflicted tayo, sa panahon na tinugon ng Panginoon yan, ganun din ba yung tindi ng pasasalamat natin? Kung babalikan po natin yung buhay po ng nag-iisang leper na bumalik, nakita po natin, sabi nila sa Panginoon, Lord, have mercy on us. Lord, have mercy on me. Kahabagan niyo po kami. Talagang nagsusumamo sila. Lumuluhod sila sa Panginoon. Humihingi ng awa para pagalingin sila. Nakita po natin yung pasasalamat din po ng isang leper na to. Nagpatira pa siya. No? Lumuhod siya sa Panginoon. Ganun din po katindi yung pasalamat niya. Sa atin po kaya, nung panahon na afflicted tayo, lumapit tayo sa Panginoon, tinugon niya. Ganon din ba yung katindi, yung pagpapasalamat natin sa Kanya? Imagine niyo po, sa matinding affliction nyo na yan, sa matinding trials nyo na yan, testing nyo na yan, hindi nyo naman deserve ng awa ng Panginoon, pero binigay niya. Pero minsan kaya na-realize natin, yung bagay nga na hindi ko deserve, binigay ng Panginoon. Bakit yung glory na talagang deserving sa Kanya, bakit hindi ko maibigay? Diba? Tayo nga po sa buhay natin bilang tao sa mundo, may unti ka lang magawa sa kaibigan mo, sa kapatid mo, sa kakilala mo. Diba? Minsan hindi naman tayo naghihingi ng kapalit. Ang gusto lang natin, ma-appreciate tayo Unting bagay lang yon, gusto natin ng appreciation. Ibubulong natin sa kakilala natin. Tingnan mo to, ginawan ko ng mabuting bagay. Ginawan ko ng ganito. Ni thank you man lang, wala man lang ako narinig. How much more sa ating Panginoon? Ginawa sa atin lahat, nung panahon na lugmok ka, even nung panahon na talagang wala tayo, nasa wilderness tayo,
Talagang tinugunan niya yung pangangailangan natin. Nilingap niya tayo. Siguro deserve ng Panginoon yung appreciation natin sa Kanya. 'Di ba? Kaya nga po sa ating pagtatapos, I hope and I pray talagang natuto po tayo na maging lifestyle po natin yung paghingi po ng pasasalamat, yung gratitude natin sa Panginoon, talagang maging lifestyle po natin bilang Kristiyano. No, sa maiksing pag-aaralan po natin, nawa ma-realize po natin na meron pong blessing sa paghingi po natin ng pasasalamat sa Panginoon. Nawa hindi po tayo maging kagaya ng Siyam, no, nasaan na sila. Ibigay po natin yung glory, yung thanksgiving, yung gratitude na nararapat sa Panginoon. I hope and I pray na nawa natuto po tayo at may apply po natin sa buhay Kristiyano natin itong pinag-aralan natin. No? Tayo po'y pumikit, tayo manalangin. Ama namin Diyos, dakila sa lahat, Panginoon, salamat po sa inyong kabutihan. Salamat po sa biyaya. Salamat po sa pagpapala, Panginoon, mula sa inyong salita, Panginoon. Salamat po sa aral, Panginoon, sa paalala, Panginoon, na minsan nakakalimutan po namin bilang Kristiyano, yung magkaroon po ng attitude of gratitude sa inyong harapan, Panginoon. Ngayon po, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang, Panginoon. Inaamin po namin na minsan nakakaligtaan po namin ng isa sa pinaka-importanting bagay na ito, Panginoon, na magbigay ng nararapat na glory, pasasalamat po sa inyo. Salamat po sa ministeryong ginamit niyo upang kami matuto, Panginoon. Nawa, Panginoon, hindi lang po matapos ito sa ministeryong ito, kundi ma-apply po namin sa aming araw-araw na buhay at sa aming pamumuhay bilang Kristiyano, Panginoon. Salamat po sa mga kaakibat namin sa gawain ito, Panginoon. Salamat po sa buhay ng aming mahal na bishop na po tuloy niyong ginagamit. Pakaingatan niyo nga po sila, Panginoon, sa kanilang biyahe, Panginoon. Ganon din sa aming Pastor Norman, Panginoon. Ingatan niyo po siya, Panginoon, sa mga ministeryong inatang niyo po sa kanya, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatiran po namin na may pinagdadaanan ngayon, maaaring may sakit, Panginoon, matindi po yung nararanasan pisikal, kayo pong mabigay ng kagalingan, Panginoon. Maaring merong pong talagang dumarating sa matinding pagsubok, financial, Panginoon. Kayo pong tumugon, Panginoon. Maaring emotional, down, Panginoon. Maaring merong pong problema sa relationship, Panginoon. Nawa, kayo pong tumugon sa lahat ng kakulangan namin sa buhay. At higit sa lahat, Panginoon, kung meron man po kaming spiritual weaknesses, Panginoon, nanghihina po ang aming spirito, Panginoon, alam po namin na kayo lang po makakatugon yan, Panginoon, at makakapuno, Panginoon, ayon sa inyong kagustuhan, Panginoon. Kaya sa lahat po, Panginoon, na nabibigatan, Panginoon, sa lahat po, Panginoon, na may kagutuman, Panginoon, in terms of spiritual aspect ng buhay nila, kayo po ang pumuno, Panginoon. Nawa sa gabing ito, Panginoon, kayo po talaga ang naitaas, Panginoon. Ang pangalan nyo lang po, ang salita nyo lang po ang talagang naihayag, Panginoon. Maraming salamat muli. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa ating Feasting on the Divine Verses na pinasimulan po ng ating mahal na bishop, na ang layunin ay maitaas lang po ang pangalan ng Panginoon at maihayag po ang salita ng Diyos. Nawa, napagpala po tayo ng salita niya, na magandang gabi po sa lahat, and God bless us all.